Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Ito. Hindi pala sa Pasko, sa New Year siguradong may makukulong ayon sa palasyo. Ano ba ito? Laban bawi. Nagkamali sila pala ng prediksyon. Pagbigyan nyo naman, hindi pala Pasko, sa New Year may makukulong. Grabe yung palasyo. Ito, hindi man natupad sa Pasko, tiyak daw na may makukulong na politiko pagpasok ng bagong taon kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control projects. ayaw patalo. Ito ang naging pahayag ng Malacanang sa pamamagitan ni Dave Gomez, kalihim ng Presidential Communications Office, na nagsabing inaasahan pa ang mas marami pang aarestuhin sa bagong taon. There will surely be more thrown behind bars in the new year, pahayag ni Gomez. Wala na talaga, desperado na itong palasyo. Matatandaan ng marami ang nadismaya nang hindi natupad ni Marcos Jr. ang pangakong may mga malalaking politikong sangkot na makukulong bago magpasko. Okay. 26 naman ngayon. Ano bang araw ngayon? Hindi ko na alam ang araw. So ilang araw na lang? 27, 28, 29, 30, 31. 5 days. Sana nga magdilang anghel ang palasyo o si Secretary Dave Gomez, kasi nga yan ang hustisya. Yan ang panawagan ng taong bayan na magdusa ang mga mastermind. Habang mga malilit lang na isda ang naikulong, example si Sara Diskaya, walang hustisya, hindi nakakadismaya yung ginagawa nila na dapat yung mga mastermind ang ikulong ninyo. So, ang taong bayan nagmamasid. Sana matupad na itong pangakong ito. Ito na yung pinakamagandang regalo ninyo. New Year's gift. Kung napakyas, kung failure man ang inyong Christmas gift sa taong bayan, sana matupad na ngayong New Year. But I doubt, ako, personal ko na opinion, gustong gusto ko may makulong na bago mag-New Year. Kailang sa 5 araw na lang, ang korte, ang magdetermine kasi yan, yung Sandigan Bayan Alangan naman na mag-overtime yung mga justices sa Sandigan Bayan. Ngayon, nakabakasyon sila. Mag-New Year din yan. Christmas break naman ang mga yan. So, paano may makukulong? So, ito siguro, style talaga ng Marcos Jr. administration. Atik-atik ba? Bulatik. Puros lang press release. Sino yung mga galit na galit? Si Karen Davila. Siningil niya si Ombudsman Rimulya na nasaan na yung pangako nyo? December 15, may makukulong. Wala pa. Hindi, maghintay lang kayo. Darating tayo dyan. Patawa-tawa si Ombudsman Rimulya na parang sure na sure. Darating yan. Yes, darating. Kaya lang huwag na kayong magsabi ng pitsa. Ang Pangulo, bago magpasko, wala pa rin. So, laking palpak. Ngayon, damage control. Yan, PCO, pasok! Bakit hindi si Auntie Claire ang nagsalita? Wala nang maniniwala kay Auntie Claire. Kaya PCO na lang.
Ano sa tingin nyo? Matutupad ba itong pangako ng palasyo ngayon na bago mag New Year may makukulong na politiko? I doubt so. Malabo. Malabo pa sa alkitran sa tingin ko. Although, magpasalamat ako kung matuloy. Okay? Dahil tama na, sobra na. Lalo na ngayon yung unti-unti nang lumalabas yung listahan, Cabral Files. Nako. Depensa ng palasyo, heresy daw yun. Wala daw katotohanan yung Cabral Files na unti-unti nang lumalabas. Well, bahala ang taong bayan. Ganon ang depensa ni Anticler Castro. But to me, paniwalang-paniwala ko yung mga listahan ni Jose Cabral nga nandyan na ngayon kay Congressman Leandro Libeste at nasa ibang mga kamay na dahil nag-leak. At doon mo makikita lalaki ng mga isang pinakamalaking insertion na naman doon si Congressman Sandro Marcos at marami pa, may nauugnay pa kay First Lady. Another topic na lang yun, another vlog yung kay First Lady. So paano mapapanagot ang mga pangalan na nasasangkot ang mga ito? Wala na. To me, kung ICI lang ating asahan, wala na. Kasi isa na lang naiwan sa ICI. Lahat nag-resign na. Chairman Andres Reyes na lang nandyan. Baka anytime from now, magre-resign na rin yan. Kaya wala na. Kung sa barko pa, sabi ng isang political strategist, Marcos Jr.'s ship is not just sinking. It has already sunk at the bottom of the ocean. Nandun na sa baba. At tama nga, yung lumabas na survey ng SWS November 24 to 30 survey, wala na, negative 3 ang net trust rating ng Pangulong Marcos sa buong Pilipinas. At sa buong Mindanao is negative 37. The lowest so far na natanggap niya. Galit na ang taga Mindanao sa Pangulong Marcos dahil sa ginawa niya sa ating minamahal na Tatay Digong at itong talamak na korupsyon na nangyayari ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na yung matabangan si ate og yero. So maghatag mi ni ate og yero. Salamat kayo sa sin. So muna si ate ang among katagaan og yero. So muna ang balay ni ate, iyang ayuhan. So si ate mo ni ang ilang kahimtang dari sa sulod. So gitagaan mo sila gyero aron makaatop sila. So loy kaayong kahimtang nila ate oh. Kay gabok na kayo ang sin. So gipang sapaw na lang. So loy gud kay silang ate oh. Sa ilang kahimtang. Karon ate natagaan makagyero, makaatop na ka unsay imong masulti. Salamat sa gihatag ngayon. Nakaatop na yun. Bawa sa Ginoo sir. So na kay anak te. Na Pila ka buki mong anak te? So pat so pila na ni katuig day ang inyong balay te? 14 years na. So 14 years na. So na kay mga anak te. Na So pila ka buki mong anak? apa Asa day mong bana te? nagtrabaho. So nagtrabaho unsa inyong panginabuhian te? Oo nga.
Aso si ate mag-uuma lang ang ilang trabaho, basta dili sila ka-afford sa yero, so luoy na kayo sila kay kung muulan so tuluan gid kay sila, so mo nilang kahimtang so makita nimo nga luoy gid kay silang ate. So ate, daghang kay salamat nga natagaan pod ka giyero nga makatob na gid ka. Salamat sa tanan. Sige ate, God bless.